action. Magandang umaga po sa bawat isa. Magandang umaga po sa mga nandito ngayon. Nakasama po namin nakakapag-worship at nakapag-praise kay Lord. At sa mga nanonood po via Facebook Live, magandang umaga po sa inyong lahat. At isang napakalaking pribilehiyo po na makatayo po muli dito sa harapan. Dahil alam ko po na hindi po ako karapat dapat. Sobrang makasalanan po ako. Sobrang hindi po ako perfect. Pero salamat na lang po sa habag ng Diyos at sa biyaya po niya. Dahil binibigyan niyo po ako ng pribilehiyo para makatayo dito sa inyong harapan at makapagbahagi ng kanyang salita. And ngayong umaga po, gusto ko po i-acknowledge, of course, yung presence po ni Pastor Dan, na alam ko nakakita niya tayo ngayon, and ng kanyang may bahay ni Sister Julie. At I want to acknowledge din po yung presence ng Holy Spirit. And ngayong umaga po na to, ako po personally, ang tanging panalangin ko po sa simbahan ito ng Bethel Baptist Church ay magkaroon po ng pusong masunurin. Amen? Yung obedient heart, yung kahit gaano kahirap, kahit gaano nakakapagod, ay magkakaroon pa rin po ang bawat isa ng pusong handang sumunod. Una po sa Panginoon, pangalawa na lamang po sa mga leaders na tumatayo dito sa church. At ako po naniniwala po ako na napaka-importante po yung salitang obedience. Lalo po sa mga tao, sa ating mga kabataan. Amen po. Ngayong umaga po, ang pag-uusapan po natin ay ang buhay po ni Pedro. O ni Peter. Alam ko, siguro karamihan po sa atin ay nakakakilala sa kanya. Amen po ba? Si Peter, yun yung nagkanulo kay Jesus Christ ang 3 beses. Pero ngayon po, makikita natin kung paano siya ginamit at binago ng Diyos. Kung paano siya naging dakilang mangangaral ng Diyos. Amen? Buksan po natin ang ating mga Biblia from John chapter 21. On John chapter 21 verses 1 to 18. John chapter 21 verses 1 to 18. And hayaan niyo po ako meron pong bumasa, pero kung meron po kayong mga Bible dyan sa inyong mga kinalulugaran ngayon, ay pwede niyo pong sabayan. At gusto ko po habang binabasa ko ito, imaginein po natin yung senaryo. Para po lubos natin maunawaan yung kwento. Amen po ba? Habang binabasa ko, imaginein po natin yung nangyayari mismo sa kwento. Sabi sa verse 1, pagkatapos ng mga bagay na ito, ay napakitang muli si Jesus sa mga alagad sa tabi ng dagat ng Tiberias, at siya'y napakita sa ganitong paraan. Nga po pala, ang istorya po nitong chapter 21 na ito po yung ikatlong pagpapakita ni Kristo, ni Jesus Christ sa mga disciples niya after niyang mamatay at mabuhay na maguli. At yung third time nagpakita siya sa mga disciples niya. Verse 2, sama-sama nga si Simon Pedro at si Tomas na tinatawag na Didimo, at si Nathaniel na taga Cana ng Galilea, at ang mga anak ni Zebedeo at dalawa pa sa kanyang mga alagad. Isang araw daw, nakita ng tagpuan nila yung mga sarili niya, sila Pedro, magkakasama po sila. And hindi ko po alam kung ano po yung ginagawa nila dito, kung tumatambay ba, nagkukwentuhan. Pero magkakasama daw sila ng mga disciple. Verse 3, sabi dito, sinabi sa kanila ni Simon Pedro, mangingisda ako. Parang out of nowhere siguro, naisip ko ni Pedro, or talagang plano niya nung araw na yun na sabi niya, mangingisda ako. And tumugon yung mga kasamahan niya, at ang sabi dito, sinabi nila sa kanya, kami man ay magsisisama sa iyo. Amen? Sino dito yung mga kaibigan ka na kapag sinabi mo, tara gala, sasama sila? Siguro naman lahat po tayo meron. Tara, punta tayo sa Biola. Punta tayo sa Biola at magsisisama sila. At ang magiging tugon nila, sige, kami magsisisama sa iyo. Amen? Kasi ganito yung nakita ko dito. Tapos sabi dito, sila nagsiayon at nagsilulan sa daong, at nang gabi yaon ay wala silang nahuling anuman. Nakita ko dito na nung time pa lang na yun na nagpasya sila Pedro na mangisda at pumalaot, nung gabing ngayon, wala silang nahuling kahit na isang pirasong isda. Amen? And sabi sa verse 4, ngunit nang nagbubukan ni Wayway na, si Jesus ay tumayo sa baybayin, gayon may hindi napag-alaman ng mga alagad na yaon ay si Jesus. Verse 5, sa kanila ay sinabi ni Jesus, mga anak, meron ba kayong anumang makakain? Nagsisagot sila sa kanya, wala. Verse 7, yang alagad nga na iniibig ni Jesus ay nagsabi kay Pedro, ang Panginoon nga. Kaya pagkarinig nga ni Simon Pedro na yaoy ang Panginoon, ay nagbigkis siya ng kanyang tunika sapagkat siya'y hubad-hubad at tumalon sa dagat. Yung tunika na sinasabi dito, ito yung parang robe yata, yung parang sa after mong maligo, yung balabal mo ba yan? Nagbigkis siya nung kasi hubot-hubad nung time na yun si Pedro. Imagine mo, nangingisda, hubot-hubad.
Pero nakita niya si Jesus, nagsuot siya ng tunika niya at biglang tumayo sa dagat. And sabi dito, sa verse 9, kaya nang sila'y nagsinunsad sa lupa, ay nakalagay sa ibabaw at tinapay. Sinabi sa kanila ni Jesus, magdala kayo rito ng mga isdang inyong nahuli ngayon. Verse 11, umahon nga si Simon Pedro at hinila ang lambat sa lupa, puno ng malalaking isda na 153. At sa ganoong karami ay hindi na punit ang lambat. Verse 12, gusto ko po imagine niyo po yung scenario habang binabasa ko. Sabi dito, sinabi sa kanila ni Jesus, magsiparito kayo at magpawid ng gutom, at sino man sa alagad ay hindi nangahas na siya'y tanungin, sino ka? Sa pagkakaalam na yaon, ang Panginoon. Verse 13, lumapit si Jesus at dinampot ang tinapay at sa kanila ibinigay at gayon din ang isda. Sa verse 14, ito yung ikatlong pagpapakita ni Jesus sa mga alagad pagkatapos na siya'y mabangon sa mga patay. Verse 15, kaya nang mga pagpawing gutom sila ay sinabi ni Jesus kay Simon Pedro, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako nang higit kaysa sa mga ito? Sinabi sa kanya, oo, Panginoon, nalalaman mo na kita'y iniibig. Sinabi niya sa kanya, pakainin mo ang aking mga kordero. And verse 16, sinabi niya sa kanyang muli, sa ikalawang beses, tinanong niya si Pedro, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako? Sinabi niya sa kanya, oo, Panginoon, nalalaman mo na kita'y iniibig. Sinabi niya sa kanya, alagaan mo ang aking mga tupa. And verse 17, sinabi niya sa kanya sa ikatlo, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako? Sinabi niya po ito sa pangatlong beses na. Sabi ito, nalumbay si Pedro sapagkat sa kanya'y sinabi ng ikatlo, iniibig mo ba ako? Siguro that time parang iniisip ni Pedro, ay, may duda sa akin to. Amen? Kasi hindi daw siya tinanong ng isa o dalawang beses, kundi tatlo. And sabi dito, Panginoon, at sinabi niya sa kanya, Panginoon, nalalaman mo ang lahat ng mga bagay, nalalaman mo na kita'y iniibig. Sinabi sa kanya ni Jesus, pakainin mo ang aking mga tupa. And last verse, katotohanan sinasabi ko sa inyo, nang ikaw ay bata pa, ikaw ang nagbibihis, at ikaw ang lumalakad kung saan mo ibig. Ngunit sa pagtanda mo, iniunat mo ang iyong mga kamay at binibigkisan ka ng iba. At dadalhin ka kung saan hindi mo gusto or hindi mo iniibig. Ang Diyos sa pagpala sa pagkabasa ng kanyang salita, tayo sandaling yumuko at manalangin. Panginoon, muli po sa oras po na ito, kami po nagpupulit nagpapasalamat sa itang ilang pangalan. Salamat po, Panginoon, sa salita mo na aming magnilay-nilayan. Salamat po, Panginoon, sa pagkakataon na mabasa at mapag-aralan yung salita mo. Alam po namin na hindi po kami karapat-dapat, Panginoon, pero salamat po sa habang at biyaya mo. Panginoon, anoint your word. Anoint my lips, Panginoon. Anoint me from my head to toe. Itama mo yung puso ko, Panginoon, and continue to minister to your people. Holy Spirit, I acknowledge your presence. Hindi ko ito kaya. Samahan mo ko. At tanging ikaw lamang Diyos ang maitaas at makita sa oras na ito. Itago mo ko sa likod ng pulpito. At tanging lakas mo at yung glory mo yung makita nila, hindi yung kahinaan ko. Maraming salamat, Panginoon. Ito po ang aming samot panalangin sa matamis ng pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Amen. So, po, habang binabasa po natin yung verse, ay nai-imagine po natin yung scenario. Amen? Kasi, ako po naniniwala po, kagaya nga po nasabi ko kanina, ang pagsunod po ay isa sa pinakamahalagang dapat nang matutunan, unang-una ng mga tao, sa spiritual man na buhay o sa normal na buhay sa pagiging tao. Amen? Sino din naranasan mo na may nag-utos sa'yo, tapos hindi mo siya kilala kasi inuutusan ka niya? Amen? Sino din naranasan mo na mayroong iniutos sa yung isang bagay na parang ang hirap sundin, pero ginawa mo pa din. Kasi masunurin ka. At minsan naman, tayong mga tao, merong mga inuutos sa atin, either yung parents natin, kung sa normal na buhay bilang tao, o kung sa buhay spiritual naman, may inuutos yung pastor mo, o yung leader mo, pero hindi mo ginawa kasi natatakot ka. And ngayong umaga po na to, ang gusto kong i-share is, kung paano po yung naging buhay ni Pedro at ng mga disciple, kung paano po sila pinasunod ni Kristo, at kung paano po sila nagkaroon ng pusong masunurin na handang sumugal, mabuhay man o mamatay. Amen po? Ngayon po, Amen. Ngayon po, gusto ko pong i-share to
Sabi po dito sa verse 4, simulan po natin sa verse 4. Ngunit na magbubukang liwayway na, si Jesus ay tumayo sa baybayin. Nung magbubukang liwayway daw po, nakita po nila na si Jesus ay nakatayo sa baybayin. Siguro po, pag sinabing bukang liwayway, ito po yung around 4 a.m., 5 a.m., 6 a.m. na madaling araw at medyo madilim pa nun. Sabi dito, si Jesus ay tumayo sa baybayin. Gayunmay, hindi na pag-alaman ng mga alagad na yaon si Jesus. Parang yung mga disciples, sila Peter that time, dahil siguro magbubukang liwayway pa lang, hindi nila na-recognize. No, si Jesus yon. Parang nakita lang siguro nila na may nakatayo. Siguro may lalaking nakatayo, o hindi nila nakilala na si Kristo yon. Amen po ba? Nagigets niyo po ba yung sinasabi ko? Kasi nga, nagbubukang liwayway pa lang, marahil siguro madilim pa ng time na yun, o may kalayuan, kaya hindi nila na-recognize. Sabi sa verse 5, sa kanila ngayon sinabi ni Jesus, mga anak, mayroon baga kayong anumang makakain? So mula doon po sa malayo, sumigaw si Jesus o nagsalita. Ang sabi niya kina Pedro, mga anak, meron ba kayong anumang makakain dyan? At sumagot ng mga disciple, dahil siguro na nila. Ang sabi nila, wala. Kung tignan niyo po yung pagkakasagot ng disciple, parang mapapansin mo, walang galang. Kasi ang sagot lang, wala man lang po. Wala po. Kasi nga, hindi nila nare-recognize that time na yun si Jesus. Amen po ba? Masyado po ba akong bumibilis? Naman po nagigets po natin? And sabi po dito, verse 5, sa kanila ngayon sinabi ni Jesus, mga anak, mayroon baga kayong anumang makakain? Nagsisagot sila sa kanya, wala. Verse 6, at kanyang sinabi sa kanila, ihulog ninyo ang lambat sa dakong kanan ng daong at makakasumpong kayo. Ayun po yung parang out of nowhere, hindi nila kilala yung tao na yun, hindi kilala nila Peter, nila Pedro, yung taong andoon sa pakpak. Tapos, bigla-bigla, sinabi ng taong yun na kung gusto niyo makahuli, ihulog niyo yung lambat niyo dun sa kanang dako. Amen? Siguro kung ilalagay natin yung sitwasyon natin dun, kila Peter, hindi kita kilala, tapos sasabihin mo, ihulog ko yung lambat ko, utusan mo. Kung bakit, sino ka ba? Amen? Nagigets niyo po ba? Kasi hindi naman nila nare-recognize na si Jesus yun. Amen po ba? Ay, pagpatuloy po natin. Inihulog nga nila. Take note po natin yung salita na yun. Nung sinabi ni Jesus na ihulog niyo yung lambat niyo sa dakong kanan at makakasumpong kayo, ang ginawa nila, inihulog nga nila. At hindi na nila mahila dahil sa karamihan ng mga isda. Ngayon po, dito po pasok yung first point po natin. Ang first point po natin, if you want to obey, it requires trust. Sa English, if you want to obey, it requires trust. In Tagalog naman, kung gusto mong maranasan yung totohanang pagsunod, o kung gusto mong matutuhan yung totohanang pagsunod, ay kailangan mo magtiwala. Mahirap sumunod na walang kasamang pagtitiwala. Amen? Kasi ako personally, naranasan ko na yung mga taong minsan nagpo-command sa akin, yung mga taong nag-a-advise sa akin, nagsasabi sa akin, nangangaral sa akin, kapag hindi ko pa sila lubusang kilala o hindi ko pa kilala yung buhay nila, nahihirapan akong paniwalaan sila. Kasi bakit? Sino ka ba? Hindi naman kita kilala, kagaya nung kila Pedro. Hindi nila alam na si Jesus, yung nakatayo dun sa pangpang, tapos biglang yung tao yun, nagtuman sa kanila na, ihagis mo yung lambat mo. Ihagis mo yung lambat mo sa dakong kanan at makakasumpong ka. Imagine mo kung kayo si Pedro, bakit mo iuhulog hindi nga kita kilala? Amen po ba? Pero nakita ko dito na mahirap sumunod kapag hindi mo alam yung kahihinat na ng pagsunod mo. Amen? Hindi talaga siya magiging madali. Na kapag may sinabi sa'yo ang parents mo, ang best friend mo, or si God, or yung leader mo sa church, na ito yung gawin mo. Eh, hindi mo pa nakikita yung kahihinat na. Hindi mo pa nakikita yung magiging bunga ng pagsunod mo. Medyo magkakaroon ng, parang may doubt. Kasi may takot. Parang natatakot ka sa kung ano yung kahihinat na nung gagawin mong pagsunod. At nakita ko dito, mahirap sumunod, lalo kapag hindi mo kilala kung sino yung nagko-command sa'yo. Amen? Mahirap sumunod kapag hindi mo kilala kung sino yung susundan mo. Amen? Kasi ako personally, kung ako may magko-command sa akin, hindi kita kilala, bakit kita susundin? Pero nakita ko dito yung puso nila Pedro, na even though hindi nila na-recognize na si Jesus yung nagsasalita that time, na ihulog niyo yung lambat mo, doon sa kanang daong at makakasumpong ka, sumunod sila. Amen. I pray that God will minister to us right now in the name of Jesus. At nakita ko dito, naalala ko tuloy yung story ni Abraham. Sino din nakakilala kay Abraham? Amen? Yung ng Sunday school pa lang tayo, pinag-aaralan natin to. Si Abraham ho, ang dati ho ng pangalan,
Abram, bago po maging Abraham. Ang ibig sabihin ho ng Abram, exalted father. And naman pa sa atin, napalitan po yung pangalang Abram, naging Abraham, na ang kahulugan ho, father of all nations. Pero that time, at the age of 75 years old, wala siyang sariling anak. Amen? Nagigets po ba natin? 75 years old, wala siyang sariling anak, pero pinangalanan siyang exalted father, na pinalitan na father of all nations. Ngayon, may question, Lord, paano ako magiging ama ng maraming bansa? Eh ako nga sa sarili ko, wala akong sariling anak. Paano mo sasabihin magiging tatay ako ng maraming bansa? Amen? Eh ako nga ako sa sarili ko, wala pa akong sarili kong anak. Naman po nag-gets po natin. And that time, sobrang daming pinagawa ng Diyos at kinumand kay Abraham. Naging mabuting tagasunod si Abraham ng Diyos. Pero may mga time na napagod siya. May mga time na napagal siya. Pero nakita ko dito na even si Abraham, hindi niya naiintindihan kung ano yung inuutos ng Diyos, kung ano yung pinapagawa ng Diyos, still, sumunod pa rin siya. Amen? Ang panalangin ko sa umagang ito ay ganun po yung maging puso nating mga Kristiyano, na pag dumarating po sa punto at pagkakataon ng buhay natin na pag may pinapagawa ho ang Diyos sa buhay natin na hindi natin maintindihan, I pray na sumunod pa rin po tayo. Kagaya ho ng puso ni Peter, nung sinabi ni Peter, sinabi ni Jesus, na ihulog mo yung lambat mo sa dakong kanan at makakasumpong ka, still ginawa niya. At nakahuli sila ng maraming isda. Nga po napipicture out po natin. And nakita ko dito, sometimes, God tested our faith and obedience not to prove the faith and obedience itself. Amen? In Tagalog, minsan ang Diyos, sinusubok po yung pananampalataya at pagsunod natin, hindi para subukin talaga yung pananampalataya at yung obedience na meron tayo. Bagkus, sinusubok tayo ng Diyos para patunayan kung anong quality ng faith at obedience na meron ka. Kasi ako po, naniniwala po ako na lahat po ng Kristiyano, buhat po makakilala sa Diyos, ay meron na po yung kanya-kanyang pananampalataya at mga bagay na sinusunod na salita ng Diyos. Kahit na konting pananampalataya o konting katiting na pagsunod, meron yan. Naniniwala ako doon. Pero magkakatalo-talo lang tayo sa quality ng faith at ng obedience na meron. Parang sa damit. Sa palengke, marami kang makikita maraming damit. Marami kang makikita magagandang damit. Magagandang kulay, magagandang design, iba-iba ng presyo, iba't-iba ng sukat. Pero at the end of the day, kahit gano'n pa yung kamahal, kahit gano'n pa yung kaganda, kahit gano'n pa yung kamura, magkakatalo-talo yan sa quality. Amen, nagigets po natin. Ganun din sa buhay Kristiyano. Minsan binibigyan tayo ng Diyos ng pagsubok na hindi natin maintindihan. Amen? Minsan ng Diyos, binibigyan tayo ng mga pagsubok at problema, ng mga command na dapat natin gawin na hindi natin maintindihan kung bakit ba binibigay sa atin. Pero ang panalangin ko sa umagang ito, nawa magkaroon po tayo lahat ng puso na handang sumunod sa mga pagkakataong nahihirapan ka at sa mga pagkakataong naguguluhan ka. Amen? Magkaroon tayo ng puso kagaya ni Abraham at kagaya ni Pedro. Na kapag sinabi ng Diyos na ihulog mo yung lambat mo, ihuhulog mo. Amen? Pag sinabi ng Diyos na ihulog mo yung lambat mo sa dakong kanan at pag mapagpapala ka, ihulog mo. Dahil naniniwala at nananampalataya ako na walang sasabihin at ikaw kuman ng Diyos sa atin na ikapapahamak natin. Amen po? And nakita ko din dito na ang malaking pananampalataya nagsisimula at tumutubo kapag mayroong malaking problema. Amen? Magsisimula ka lang manampalataya kapag binubugbog ka na ng problema. Kasi malabong manampalataya ka kapag wala kang pananampalatayanan. Kapag hindi mo kailangan manampalataya. Amen? Kaya ngayon, kung ikaw sinusubok ka ng problema, sinusubok ka ng dagok ng buhay, maraming bugbog ng problema, maraming pagsubok ang binibigay sa'yo, praise God, glory to God, dahil dyan tutubo yung pananampalataya na malaki. At dito ko po nakita na the more na tumataas yung pananampalataya, the more ka nagte-testing. Amen? The more na tumataas yung faith mo, the more na tumataas yung obedience mo sa Diyos, sa leaders ng church, sa magulang mo, the more ka susubukin. Amen? Dahil sabi nga po ng iba, sabi po ng mga in-illustrate ng iba, na ang espada, para tumalim at gumanda, pinabanday. At yung kaya po, dapat naman po sa mga oras po na ito, mag-minister po tayo na kung ano man yung kinocommand sa'yo ng Diyos sa mga oras na ito, huwag kang mag-atubiling sumunod kahit na nakakatakot at mahirap. Amen? Dahil naniniwala ako na may pagpamala sa pagsunod.
Amen. Ang first point po natin ulit, if you want to obey, it requires trust. Kagaya ng ginawa ni Peter dito, hindi nila alam o hindi niya na-recognize na si Jesus yung nandun sa pampang at yung taong yun nagsalita, "Oh, Pedro, ihalis mo yung lambat mo sa dakong kanan at makakasumpong ka, makakahuli ka ng maraming isda." At ang ginawa nila Pedro, hinulog nga nila na walang pag-aatubili. Even though hindi nila kilala or hindi nila alam na si Jesus yung nagsalita na yun. Amen? If you want to obey, it requires trust. Magtiwala ka, manampalataya ka, na di gagawin dakila ang Diyos sa buhay mo, oras na sumunod ka. Amen? Naalala ko nga po tuloy yung story po ni Abraham. Si Abraham po, pinangakuhan po siya ng Diyos na magkakaanak siya at the age of 75 years old. And after 24 years, dumating ang Isaac. Ibig sabihin, 75 plus 24, 99. 99 years niyang inantay yung katuparan ng Panginoon sa buhay niya na magkakaanak siya. Pero nung dumating na si Isaac, nung natupad na yung pangako ng Diyos kay Abraham na magkakaanak siya, all of a sudden, ang Diyos sabi, "Abraham, dalhin mo yung anak mo dito sa bundok, magdala ka ng kahoy, susunugin mo siya dito, iaalay mo siya sa akin." Parang may question mark, parang, "Lord, bakit gano'n? Tagal ko minantay yung pangako mo. Tapos sasabihin mo lang sa akin na, dalhin ko yung anak mo dito sa bundok, tapos ako mismo yung papatay. At iaalay ko sa'yo." Sa ibang translation po, kung babasahin nyo, ang sabi doon, "Kill your son and i-offer sa akin," sabi ng Diyos. And kung iisipin mo, ang ginawa ni Abraham doon, kung babasahin niyo po sa Bible, sinunod niya. Maagang-maaga gumising siya, umakyat sa bundok, kasama si Isaac, may dala siyang mga kahoy na panunog doon sa bugtong ng anak, kahit sa isang anak. Ibig sabihin, willing siya at handa siyang sundin yung pinapagawa ng Diyos. Biruin mo, sarili mo anak, papatayin mo para i-offer sa Diyos. Gano'ng kasakit yun. At ang malupit pa, 99 years mong inantay na magkaroon ka ng sarili mong anak, tapos sa isang idlap, hihilingin ng Diyos na patayin mo yung anak mo. Pero nakita ko dito, even though hindi naiintindihan ni Abraham, even though hindi nauunawaan ni Abraham bakit kailangan kong patayin yung anak ko, even though hindi naiintindihan ni Abraham na bakit sa dinami-dami ng pwedeng i-offer, pwedeng lamb, pwedeng hayop na walang blemish, pero bakit yung anak ko pa? Amen po, naman po nagigets po natin. Pero anong ginawa ni Abraham? He obeyed. Sumunod siya. Isipin mo kung gano'ng kahirap yan, ako papatayin mo. At naman po magkaroon po tayo ng pusong kadayo ni Abraham. Sa mga pagkakataong hindi po natin nauunawaan at natatakot tayo. Sumunod po tayo. Kasi nakita ko doon sa chapter ni Abraham na yun, sa story niya, ang sabi niya sa dalawang kasama niya, "O dyan lang kayo, kaming dalawa lang ni Isaac ang aakyat doon. At antayin nyo kami, kasi magkasama rin kami babalik dito." Amen, nakita mo yung faith? Na alam niyang i-offer niya si Isaac kay Lord, pero ang sabi niya, "Antayin nyo kami dito, kasi magkasama rin kami babalik na Isaac." Kasi alam ni Abraham na kung sakaling ialay man niya si Isaac kay Lord, kay Jesus, kay God, ay yung taong, ay yung Diyos na kayang pumitil ng buhay, ay yung Diyos din kayang bumuhay ng mga patay. Amen? Kung hihingi ng Diyos ang buhay ni Isaac, naniniwala si Abraham na kaya rin buhayin muli ng Diyos si Isaac. Amen po? Nawa po, maging laman po ng puso natin na kung gusto po natin maranasan ang totohanang pagsunod, ang pagsunod sa Diyos, ay magkaroon po tayo ng pusong handang magtiwala. Tiwala muna bago sunod. Imposible naman kasi yung susunod ka mo, tapos wala kang tiwala doon sa susundan mo. Amen po? Second point po natin, if you want to obey, it requires knowing who you follow. If you want to obey, it requires knowing who you follow. In Tagalog, kung gusto mo maranasan yung totoong pagsunod, kailangan kilalanin mo kung sino nagkukuman sa'yo. Kailangan kilalanin mo kung sino yung susundan mo. Amen? Sabi dito sa verse 7 to 8, "Yaong alagad nga na iniibig ni Jesus ay nagsabi kay Pedro, 'Ang Panginoon nga, nung time ho na sinabi ni Jesus doon kila Pedro na ihulog mo yan ang lambat mo sa dakong kanan, makakahuli kayo ng isda." At hinulog nila, at nagulat sila, nagkaroon ng miracle. Kasi buong magdamag silang walang nahuli, tapos isang salita lang ng tao na yon, which is ni Jesus, nakahuli sila na halos mapunit yung lambat nila sa dami ng isda. Kaya ngayon, na-recognize itong isa sa mga disciple na, "Oh, si Jesus yon." Kasi nagkaroon ng miracle. Amen? Sabi dito, "Yaong alagad nga na iniibig ni Jesus ay nagsabi kay Pedro, 'Ang Panginoon nga,'" nakilala po nila dahil sa ginawang miracle ni Jesus that time,
Kaya't pagkarinig nga ni Simon Pedro na Yahweh ang Panginoon, ay nagpigkis siya ng kanyang tunika, sapagkat siya'y hubot-hubad at tumalon sa dagat. Nang marinig daw ni Pedro na, uy, si Lord yun nakatayo dun, si Jesus yung nakatayo dun sa may daong. Ang ginawa ni Pedro, nagbigkis siya ng tunika niya or ng robe niya, nagbihis siya dahil yung time na yan siya'y hubot-hubad. At dali-daling tumalon doon para lapitan si Jesus. Makikita natin ito yung excitement niya. And sabi sa verse 8, napatwat at ibang mga alagad ay nagsilapit sa maliliit na dao sapagkat sila'y hindi lubhang malayo sa lupa, kundi may mga dalawang siko na hinihila ang lambat na puno ng mga isda. Nung time ho na ma-recognize na nila na si Jesus yung nag-utos sa kanila na ihulog yung lambat, dali-dali nilang nilapitan. Dali-dali silang tumalon dun sa dagat para lapitan si Jesus. Nakita mo po din yung excitement nila. And nakita ko po dito na mahirap sumunod kapag hindi mo kilala kung sino yung susundan mo. Amen? May mga utos or may mga command ang Diyos minsan sa buhay natin na hinihingan pa natin ng confirmation na galing pa talaga yun sa Diyos. Amen? Minsan nahihirapan tayo na, Lord, sabi mo ba talaga kailangan na ako yung tumugtog sa gitara? Baka naman po hindi. Sabi mo ba talaga, Lord, na maging preacher ako? Will mo ba sa akin to? Baka naman hindi talaga. Will mo ba na ako yung tumugtog at magpakanta sa church? Will mo ba to? Baka hindi naman talaga. Amen? And nakita ko dito, katulad ko sa mga sports or sa mga palaro, yung mga team players po, meron po, pag in-game po sila, meron po silang isang pinakikinggan, which is yung coach. Amen? For example, ang mga naglalaro po, 12, tapos naglalaro po yung 6, meron pong isang coach laging sunod na sunod sa kanila, tapos command na command kung ano yung dapat nilang gawin, at kung ano yung strategy na dapat nilang gawin. And ipagpalagay mo natin na tayo yung mga manlalaro, at si Jesus po yung coach natin. Na wala tayong ibang susundin at papakinggan sa laro ng buhay, at sa laro ng mga pagsubok ng buhay, kundi si Kristo lamang. Kasi naniniwala ako na katulad ng isang coach sa basketball o sa volleyball, hindi niya hahayaang matalo yung mga manlalaro niya. Amen? Na hindi tayo hahayaan ni Kristo na matalo sa laban ng buhay. Amen po? Ano nga po nagigets po natin? And sabi po dito, kapag kilala mo yung commander mo at trusted mo siya, it will be easy for you to follow. Kumbaga, kung kilala mo kung sino yung nagko-command sa'yo, kung kilala mo kung sino yung nagbibigay ng utos sa'yo, magiging madali sa'yo sumunod. Lalo na kapag yung tiwala mo nasa kanya. Amen po ba? Kagaya nila Pedro, nung ma-recognize nila na, oh, si Jesus yun, yung nag-utos sa atin. Ang ginawa nila, dali-dali silang tumalon dun sa bangka, tapos, siguro lumangoy si Pedro, hindi ko alam. Tapos nilapitan niya si Jesus Christ, sobrang excited niya. Amen? Nakita ko dito, nakagaya ng story ni Moises. Sino po dito nakakilala kay Moises? Si Moises po ay yung itinalaga ng Diyos na pangunahan ng mga Israelita para ilabas sila o palayaan sila mula sa pagkakabilanggo sa mga Ehipto. Kasi ang Israelites po na bilanggo ng maraming taon sa kamay ng mga Egyptians, sa Ehipto. And yung time po na yun, nung binabasa ko po yung story ni Moises, maraming time na napagod siya, maraming time na napagal siya, maraming time na na-stress siya, maraming time na sinabi niya, Lord, ayoko na, ang hirap i-lead ng mga Israelites, ang papasaway. Tapos meron pang time na story doon na gumawa sila ng mga Diyos-Diyosan at sinamba nila. Gumawa sila ng mga kahalayan, gumawa sila ng mga kasamaan, mga karumal-dumal na kasalanan. Kaya ito si Moses na stress. Ayoko nang i-lead yung mga taong ito, nakakapagod. Hindi ko naunawaan kung bakit ba ako yung pinalaga mo dito. Pero nakita ko pa rin dito na even though hindi alam ni Moises na kung bakit siya yung pinalaga ng Diyos na pangunahan yung Israelite, kung bakit sa kanya binigay yung mga command, kung bakit sa kanya ibinigay ang 10 commandments, still, sumunod pa rin siya kahit hindi niya nauunawaan. Kasi kilala niya na ang nagbibigay ng utos, na ang nagko-command sa kanya, walang iba kundi si Kristo, ang Diyos. Amen naman po na nag-feature out po ng utak natin. At nawa po ay bilang isang mga mananampalataya ay maging sa mga natural na buhay natin bilang tao ay magkaroon po tayo ng pusong handang sumunod doon sa mga nagko-command sa atin. Especially kapag inilalagay naman po tayo sa tama. Especially kapag trusted natin yung tao
nag-guide sa atin. At higit na lahat po ang Diyos. Naniniwala po ako at nananampalataya ako na sa mga oras na to, mayroong nilalagay yung Diyos sa puso mo. Na ito yung gawin mo. Nandito ka magpagamit. Na gawin mo to. Ngayon, kung alam mo na Diyos ang nagbibigay niya at nagsasabi niya sa'yo, let me say this to you, sundin mo yan. Kasi hindi kayo papahamak niyan. At malalaman mo na kapag ang utos, ang command, nagbumula sa Diyos, kapag yung command na yan, dadalhin ka papalapit sa Diyos, hindi papalayo. Amen? At nakita ko po dito, great moves of God are usually preceded by simple act of obedience. Ulitin ko po, great moves of God are usually preceded by simple act of obedience. In Tagalog ho, kadalasan ho, karamihan sa mga ginawang kagilagilalas ng Panginoon sa Bible, nagsimula po at naganap po nung time na sumunod yung mga disciples. Halimbawa po, si Moises. Sabi ni Lord, angat mo yung baston mo, mahahati yung dagat. Ano ginawa ni Moises? Inangat niya, napakasimple nun, iaangat mo lang, mahahati na yung dagat. Nung sinabi ng Diyos, ni Moises, ihagis mo yung tungkod mo dyan sa harap ng mga kalaban mo, magiging ahas yan. Gano'n ba kahirap yung ihagis yung tungkod mo? Tapos magiging ahas. Tapos sabi pa ng Diyos kay Moises, idugdug mo, ihampas mo yata yung... No. Nung time na yon, sabi ng Diyos kay Moises, ilugdug mo yung baston mo, yung tungkod mo dun sa ilog, at magiging kulay dugo yan. Gano'n ba naman kahirap yung ilugdug mo lang, isusundot mo lang yung baston mo dun sa tubig, at magkakaroon ng miracle. Amen. Nakita ko dito na minsan, ang mga dakilang bagay na pinaplano ng Diyos sa buhay ng tao, sa buhay ng mga mananampalataya ay mangyayari lamang oras na sumunod ka muna. Amen? Dahil nga sa 7 point natin, if you want to obey, it requires knowing who you follow. Kapag alam mo, kapag alam mo na Diyos ang nagko-command sa'yo, magtiwala at maniwala ka na may magandang mangyayari sa'yo. Na hindi ka na ipapahiya. Na yung may kinocommand na sa'yo para sa ikabubuti mo. And I pray na ngayong umaga po na to ay pakinggan ho natin mabuti at dinggin ho natin kung ano man ho nilalapit sa puso ng bawat isa. Ako po nananampalataya po ako at naniniwala ako na hindi pwede mo lang nilalagay at sinasabi sa iyo yung Diyos sa mga oras na to. Alam ko meron yan. Baka nagre-resist ka lang. Baka pumapalag ka lang, kaya hindi mo lubos maunawaan kung ano ba yung gusto mong ipagawa sa iyo ng Diyos. Amen po ba? If you want to obey, it requires knowing who you follow. First point, if you want to obey, it requires trust. Sa pagsunod sa Diyos, sa pagsunod, ay dapat meron po tayong tiwala. Dapat magkaroon mo tayong tiwala dun sa susundan natin. Pangalawa, if you want to obey, it requires knowing who you follow. Dapat kilala mo at alam mo kung sino ang dapat mong sundin. Dapat kilala mo siya personally. Amen, maging sa buhay natin bilang tao, dapat alam natin kung sino yung mga taong pinakikisamahan natin. Alam natin kung sino yung mga taong pinapakinggan natin, kung iyan ba dinadala ka sa Diyos, kung iyan ba dinadala ka sa tama, o dinadala ka sa kapahamakan. Amen? Purihin po ang Diyos at pagkabasa ng kanyang saltaan, diyan pa po ba kayo? Amen? So, point number 3 po natin, if you want to obey, it requires sacrifice. If you want to obey, it requires sacrifice. In Tagalog, kung ang una, if you want to obey, you need to have trust. Kailangan magkaroon ka ng tiwala. Pangalawa, if you want to obey, it requires knowing who you follow. Pangalawa, kailangan mong alamin kung sino yung susundan mo o kung sino yung nagko-command sa'yo. And last point natin, point number 3, if you want to obey, it requires sacrifice. In Tagalog, kung gusto mong sumunod na totohanang pagsunod, iba yung pagsunod lang sa totohanang pagsunod, it requires sacrifice. Tingnan po natin sa verse 15, ang sabi po dito,
Kaya nang makapagpawing gutom sila, ito po yung nag-jump na po tayo sa verse 15, natapos na po silang kumain. After nilang puntahan si Jesus, tapos nagsalo-salo sila, nag-ihaw ng isda at ng mga tinapay. At ito na po yung verse 15, nung pagkatapos nilang kumain. Ang sabi dito, kaya nang makapagpawing gutom sila, ay sinabi ni Jesus ni Jesus kay Simon Pedro, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako ng higit kaysa sa mga ito? Sabi ni Jesus kay Simon Pedro, Simon Pedro, iniibig mo ba ako ng higit sa mga to? Ng higit sa mga isdang napakarami na to? Ng higit sa mga tinapay na to, nakikita nyo? At sumagot po si Simon Pedro, sabi ko dito, Oo, Panginoon, nilalaman mo na kita iniibig. Sinabi sa kanya, pakanin mo nga ako, diba? Nung sinabi ni Pedro na, Oo, Panginoon, mahal kita, iniibig kita. Ang sagot ng Panginoon, sige, pakainin mo nga yung aking mga tupa. Verse 16, sinabi niya sa kanyang muli, sa ikalawa, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako? Sinabi niya sa kanya, Oo, Panginoon, nalalaman mo na kita iniibig. At sinabi niya sa kanya, alagaan mo ang aking mga tupa. And the second time, tinanong si Pedro ni Jesus, Simon Pedro, iniibig mo ba ako? Sumagot tong si Pedro, confident eh. Sabi niya, Oo, Panginoon, iniibig kita. Alam mo naman yan eh. O di, alagaan mo yung mga tupa ko, sabi ni Jesus, sabi ni Cristo. And sa verse 17, sinabi niya sa kanya sa ikatlo, nakakatawa po dito, sa story ni Peter, 3 beses niyang pinagkanulo si Cristo. Amen? Bago siya ipako. At nakakatawa din dito, 3 beses din siya tinatanong kayo ni Cristo kung totoo ba ang iniibig siya ni Pedro. Amen? Sabi niya sa verse 17, sinabi niya sa kanya sa ikatlo, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako? Nalumbay si Pedro. Sa ikatlong pagtanong ni Jesus, nalumbay si Pedro. Kasi iisip niya na, ay, pangatlong beses na akong tinanong, parang nagdasakan yung taong to. Amen? Siguro kung tayo din nasa kalagayan ni Pedro, baka ganun din yung maisip natin. Na parang yung taong to nagtiwala sa akin. Yung parang yung taong to nagdududa sa akin. Ayaw niyang maniwala. And sabi, nalumbay si Pedro sapagkat sa kanya ay sinabing may katlo, iniibig mo ba ako? Ay sinabi niya sa kanya, Panginoon, nalalaman mo ang lahat ng mga bagay. Nalalaman mo na kita iniibig. Parang napikon na si Pedro. Ang haba na nung sinabi. Sabi dito, sinabi sa kanya ni Jesus, pakainin mo ang aking mga tupa. Sa ikatlong pagtatanong ni Cristo, na kung iniibig pa siya ni Pedro, ang sinagot pa rin ni Jesus, kung iniibig mo ako, pakainin mo yung mga tupa ko. Nakita ko dito na nung time na to, parang hinihingi ni Jesus, hinihingi ni Cristo kay Pedro, kung iniibig mo ako, iwan mo yung pagiging mangingisda at maging tagasunod kita. Amen? Nagigits po ba natin? Nagigits po natin? Kasi ang sabi ni Jesus ng 3 beses, kung iniibig mo ako, pakainin mo yung tupa ko. Ibig sabihin, kung mahal mo ako, may ibibigay ako sa iyong utos at sundin mo to. Patunayan mong mahal mo ako, iwan mo yung pagiging mangingisda at maging tagasunod kita. Amen? Amen? Ako naniniwala ako na ang Diyos, merong bagay na gusto tayong isakripisyo para sa Kanya. Amen? Ang Diyos, naglalagay dyan sa puso natin na, anak, isakripisyo mo to para sa akin. Kung gusto mong maging tagasunod kita. Yung totoong tagasunod. Kasi yung nakita ko dito, pero yung 3 beses tinanong si Pedro kung iniibig na si Cristo, at ang sagot ni Cristo, sagot ni Jesus, puro, pakainin mo yung tupa ko, alagaan mo yung tupa ko, alagaan mo yung tupa ko. Ganyan. Puro ganyan yung sinasagot niya. Ibig sabihin, ang sinasabi lang ni Jesus dito, Pedro, iwan mo yung pagiging mangingisda at lumapit ka sa akin, sumunod ka sa akin para maging tagasunod kita. Amen? Alam ko po, ako personally, marami hong binibigay sa akin ng Diyos o hinihingi ang Diyos na anak, sakripisyo mo to. Hindi ko alam kung malaking bagay yan or maliit na bagay yung nilalagay sa puso ng Diyos. It's either time, hinihingi yung time mo during practice na worship team, hinihingi niya availability mo na umattend dito sa church, hinihingi niya yung suporta mo para sa gawain ng church. Amen? Ako po, nung nagbabasa po ako ng Old Testament, nung muli ko pong mabasa yung kwento ni Abraham, nakita ko po at natutunan ko na ang salitang love pala
ay unang naisulat sa kwento nila Abraham. Sige po, reviewin niyo po. Nung unang naisulat yung salitang love or pagmamahal nung nasa kwento nila Abraham. At alam naman po natin na ang kwento nila Abraham is all about sacrifice. At nakakatuwang isipin na nung time na sulat ng salitang love, ay nakapaloob pa po sa salitang sacrifice. Dahil malabo kang magmahal nang wala kang isinasakripisyo. Amen? Malabo kang magmahal nang wala kang inilet go, wala kang ibibigay. Amen? Hindi ko alam kung ano yung mga sinakripisyo mo sa ministry, kung ano yung sinakripisyo mo sa pag-aaral mo, sa trabaho mo, kahit sa ano pa yan, pero hindi mo masasabi nagmamahal ka kapag wala kang sinakripisyo. Maging malaki man o maliit na bagay. Biruin mo si Abraham ho, bugtong ng anak, kahit sa isa niyang anak, handa ng isakripisyo para lang humasunod ang kalooban ng una ng Diyos. Pangalawa ho, para makita ho, makita ho ng Diyos, ito tatak sa pananampalataya ni Abraham. Amen? If you want to obey, it requires sacrifice. Ang the best illustration po dito si Kristo. Nung time ho na nalaman niya at binigay ng Diyos ang sa kanya na ikaw, eto yung pagkakasabi ko po, basta sa pagkakatanda ko, na mababayubay siya sa krus, na ipe-persecute siya, na mamamatay siya, at pagkalipas ng 3 araw, mabubuhay na maguli. Kung tutusin, pwede pong gawin ni Jesus na hindi niya sundin yun. Pwedeng gawin ni Jesus na hindi niya isa katuparan o umangal siya na mamatay para sa'yo. Pwedeng hindi ganun, pwedeng iba naman yung mamatay para sa kasalanan ng sanlibutan. Pero bakit na ginawa? Na-realize ko na kaya pala hinayaan ni Jesus na siya yung mabayubay sa krus, mamatay at mabuhay sa ikatlong araw, ay una ho, para mangyari ang kalooban ng Diyos Ama. Pangalawa, para ma-demonstrate ko ano ba yung totoong kahulugan ng sakripisyo, pagmamahal at pagsunod. Amen po ba? Bakit sakripisyo? Sasakripisyo mo yung buhay mo para sa ibang tao? Sinakripisyo ni Jesus yung buhay niya para sa iyo. Para sa akin at para sa iyo. Pagmamahal. Kung walang pagmamahal doon sa pagsasakripisyong ginawa niya, bakit niya gagawin yun? Kung hindi niya mahal ang Diyos Ama at pangalawa ang tao. Pagsunod. Nakita ko dito na ito yung pinaka-the best na illustration ng obedience. Wala na akong papantay pa dito. Pero yung papatayin ka, mabayubay ka sa krus para sa buhay ng ibang tao. Gano'n katakila yun. Pero ginawa po niya yung para ma-demonstrate at mailarawan at maiparealize sa bawat tao kung ano po yung totoong kahulugan ng pagsunod. Na mabuhay, mamatay, mapagod o hindi, malungkot ka o masaya, depressed ka o hindi, susunod ka. Kahit napakahirap. Alam ko po yan. And para po sa conclusion ko, at inaanyayahan ko po ang bawat isang tumayo. Inaanyayahan ko po ang bawat isang tumayo. Nung time ho na pinipilit ni Peter na, "Oh Lord, mahal kita." Pero pilit yung sinasabi ni Jesus na, "Sige, kung mahal mo ako, pakainin mo yung tupa ko. Kung mahal mo ako, maging taga-sunod kita. Kung mahal mo ako, alagaan yung mga tupa ko." Ngayon siguro sinasabi sa atin ng Diyos at kinakausap ka niya sa mga oras na to, na, "Anak, mahal mo ba talaga ako? Ay, di mahal mo ba talaga ako? Kay mahal mo ba talaga ako?" Ngayon, sasagot tayo marahil, "Opo, Panginoon, iniibig kita, alam mo naman yan. Mahal kita, alam mo naman yan." Dito ang sasagot ng Diyos, "Sige nga, ibig, kung mahal mo ako, pakainin mo yung tupa ko. Sige nga, ibig, kung mahal mo ako, alagaan mo yung mga tupa ko. Sige nga, Kay, alagaan mo yung mga tupa ko." Parang sinasabi dito, ano yung bagay na willing mong i-sacrifice para sa Diyos? Ano yung bagay na nahihirapan kang i-let go sa mga oras na to, na nagiging hindrance, na nagiging balakid sa pagsunod mo kay Kristo? Amen po ba? Ang panalangin ko po sa umagang ito, magkaroon po tayo ng pusong kagaya ni Pedro. Kung babasahin po natin yung Book of Acts, dahil pagkatapos po nandyan, Acts, makikita po natin kung gaano naging kaganda yung buhay ni Pedro. Kung paano po siya naging kalapit na mangangaral, kung paano po siya naging kalupit na manggagamot. Alam niyo ba, nung time ho ng Acts, madaanan lang ho ng anino ni Pedro gumagaling.
Gano'n po kalupit yun. Pero merong reason behind nung kadakilaan na meron siya ngayon. Na glow yung power na binigay sa kanya na yun. Merong reason yun. At yun yung time na sumunod po na siya. Amen? Sa story po ng Acts, nakapag-win po si Peter ng maraming tao. Libo-libo. Sa story po ng Acts, nakapagpagaling si Peter. Sa story po ng Acts, pinaresecute si Peter. Sa story po ng Acts, maraming tumuligsa kay Peter, marami siyang pinagdaanan. Pero sa story po ng Acts, doon din po ibinigay ng Diyos yung Espiritu na kay Peter. Na kung ano yung mga ginagawa ni Jesus Christ dati, nagagawa na rin po ni Pedro ngayon. Bakit? Sumunod eh. Nagkaroon ng pagpapala sa pagsunod. Amen? Sabi po dito, be obedient even when you do not know where obedience may lead you. Ulitin ko po at kunin nyo to. Be obedient even you do not know where obedience that may lead you. Maging masunurin ka kahit yung pagsunod mo, hindi mo alam kung saan ka dadalhin. Sumunod ka kahit yung pinapagawa sa iyo ngayon, hindi mo alam kung saan ka dadalhin. Amen? Ang panalangin ko sa umagang ito, ganun po yung maging panalangin ng puso natin. Be minister right now in the name of Jesus. Holy Spirit, saturate this place. Hindi mo alam kung saan kalagay ng pagsunod mo na yan. Hindi mo alam kung gaano kalaking pagpapalang inahanda sa iyo ng Diyos. Hindi lang mangyari ngayon kasi hindi ka pa sumusunod. Hindi lang mangyari ngayon kasi may nagiging balakid pa, hindi ka nagmamatigas ka pa, hindi ka pa sumusunod. Kagaya ni Pedro, sumunod ka muna bago yung pagpapala. Dahil lagi may pagpapala sa pagsunod. And ako po, habang nakapikit po ang bawat isa, gusto kong pakinggan nyo to. Ako po dati, nung panahong kabataan ko po, napakadali ko pong ginawang kapasabayan. Alam po yan ng mga tao na nakakakilala sa akin. Alam po yan ng mga kaibigan ko, ng church dati, ng mga pioneer talaga dito sa church. Alam po nila yun kung ano po mga ginawa kong kalokohan. Andun po nung naglayas ako, kung ano yung, marami akong sinaktang tao, marami akong nilokong tao, maraming taong nagalit sa akin dahil sa mga pinaggagawa ko. E nung time na yun, ginagalit po ako ni Pastor Dan at ni Sister Julie. At hindi ako nakikinig, nagmamatigas ako. Ayoko, nagpupumiglas ako. Gusto ko masunod pa rin yung sarili ko eh. Gusto ko masunod yung layaw ko. Pero nung time na dumating na po ako sa legal age, o sa buhay kabataan talaga, doon ko po narinig yung mga bagay-bagay. Na merong kaakibat na pagpapala ang pagsunod at merong kaakibat na pagpapalo ang hindi pagsunod. Naging miserable ang buhay ko nung time na hindi ako sumunod kila Pastor Dan. Alam mo ng Diyos yun. At salamat sa Diyos. Dahil sa mga oras na to, binago niya ako at patuloy na binabago. At ngayon, malaya ko na ihayag yung mga bagay na to. Minsan ho, kapag ang Diyos ho gusto tayong palaguin, kapag ang Diyos ho ay gusto tayong pagmaturin, kagaya ho sa puno, kailangan pong itrim. Kailangan ng tabasan. Minsan nga po, kinakalbo pa para maging maganda yung pagtubo. Para maging maganda ho yung pagtubo. Ganun din ho sa buhay natin bilang tao. Ako personally, dumanas po ako ng pagkalbo, ng pagtabas. Maraming mga taong tinabas sa buhay ko in order para makapagbago ako. Maraming taong tinanggal ang Diyos sa buhay ko para maging bagong tao ako. Sa kung ano, yung gusto at lang ng Diyos talaga sa buhay ko. Maraming mga bagay na hiningi sa akin ng Diyos na isakripisyo ko para makapagpagamit ako sa Kanya ng buong puso. Sometimes when God wants you to grow, He makes you uncomfortable. Minsan kapag ang Diyos gusto kang palaguin, gagawin ka niya uncomfortable. Sa mga lugar, sa mga bagay, sa mga sitwasyon na hindi ka komportable. Bakit? Sa mga pagkakataong nahihirapan ka, doon mas nai-reveal ng Diyos yung kapangyarihan niya. Yung kakayahan niyang maging Diyos sa buhay mo. Kasi kung hindi ka nahihirapan, baka hindi mo na kailangan ng Diyos. Baka kung napaka-perfect mong tao, baka hindi mo na kailangan ng Diyos.
And right now, gusto kong basahin yung sa John 21:18 at din na po ako magtatapos. And yun yung karuktong na pinag-aralan natin. Sa verse 18, sabi dito, kumuha nga ang tao ito. 18, katotohanan sinasabi ko sa inyo, nang ikaw ay bata pa, ikaw ang nagbibihis, at ikaw ay lumalakad kung saan mo ibig. Ngunit pagtanda mo, inuunat mo ang iyong kamay at bibigkisan ka ng iba, at dadalhin ka kung saan mo hindi ibig. Nakita ko dito, oo nga, nung bata tayo, binibihisan natin sarili natin, kasi malakas pa tayo. Tapos pinupuntahan natin yung mga lugar kung saan mo gustong dalhin yung sarili mo. Pero ang sabi dito, pag ikaw ay tumanda na, wala ka nang lang ibang gagawin, kundi itaas ang kamay mo, itaas ang paa mo, at bibihisan ka ng iba. At aakayin ka na kung saan yung lugar na hindi mo na gusto. At ganoon din po ang Diyos, nawa po ay mag-asal, matanda ho tayo sa harapan niya. Yung wala ka ng lakas, wala ka ng kakayahan, yung parang lahat iaasa mo na sa Kanya. Hahayaan mo na siya na yung magbihis sa'yo, at dadalhin ka niya sa mga bagay na hindi mo gusto. Bakit? Kasi nga, when God wants you to grow, He will make you uncomfortable. Dahil naniniwala ako na sa mga pagkakataon na hindi ka komportable doon ka magmamature. Sa mga sitwasyon na mahirap, sa sitwasyon na nakakatakot, sa mga sitwasyon na nababagabag ka, nababahala ka, doon mas maire-reveal ng Diyos yung kapangyarihan niya at yung pagsama niya sa iyo. Amen. And last one po, malapit na po ako matapos. Nung time po na tinanong po ni Jesus sa Pedro, Pedro, may mga makakain ba kayo dyan? At ang sagot po nila Pedro, Panginoon, wala po. Nakita ko dito, nung time na tinawag sila ni Jesus para pumunta dun sa daong o sa pangpang, may nakita sila Pedro mga pagkain, tinapay at mga iniyaw na isda. Samantalang ayun yung kailangan nila Pedro that time kasi magdamag silang nanguhuli ng isda, wala silang nahuli. Nakita ko dito na kung ano yung mga kailangan mo ngayon, kung ano yung pangangailangan ng puso mo ngayon, lumapit ka kay Kristo at ibibigay niya. Amen? Kung ano yung mga pangangailangan ng puso mo personally, sa trabaho, sa pag-aaral, kung ano yung pangangailangan mo sa ministry, wala ka ibang pwedeng lapitan kundi ang Diyos lang. Kasi nung time na sinabi nila Peter, Lord, wala po kaming makakain. Magdamag na ho kaming gutom, magdamag ho kaming nangingisda. Pero wala ho kaming nahuli. Ang sabi ng Diyos, tara kayo dito. At pagdating dun sa pangpang, may nakita sila mga inihaw na isda at tinapay. Ay nakita ko dito na once na matuto tayong sumunod kay Kristo, sa Diyos, He will provide all your needs. Amen. And I pray that this morning, God will minister to you. God will speak you right now. Na kung ano man yung dalangin ng puso mo, ano man yung pangangailangan ng puso mo sa mga oras na to, in the name of Jesus, be minister, lumapit ka sa Kanya at ibibigay niya sa iyo kung ano man yung pangangailangan ng puso mo. At ngayon sa mga oras na to, as we pray, pwede ba magkaroon tayo ng bukas na puso at kaisipan sa Diyos? Sabihin mo sa Kanya kung ano yung mga pangangailangan mo, kung kailangan mo ba ng strength, kailangan mo ba ng wisdom sa pag-aaral, kailangan mo ba ng provision sa family mo, kailangan mo ba ng healing, kailangan mo ba ng comfort, pagod ka ba ngayon? Nasasaktan ka ba ngayon? Nandulupaypay ka ba ngayon? Discouraged ka ba ngayon? Sabihin mo sa Kanya, be open to God. Manalangin ka sa mga oras na to. Hindi may po-provide ng kahit na sino sa mundo o kahit sinong tao kung ano yung kailangan mo. Maniwala ka sa hindi, sasabihin ko sa iyo sa mga oras na to, only God can satisfy you. Walang material na bagay makakapag-satisfy sa isang mundo ito kahit pa yung pinakamataas na posisyon at pangarap na meron ka sa buhay mo. Lord, patawarin niyo po kami sa mga pagkakataong ginagawa po namin yung mga bagay na hindi mo pinapagawa. Patawarin mo po kami sa mga pagkakataong ipinipilit namin yung sarili namin sa mga bagay na hindi naman talaga para sa amin. Patawarin mo po kami, Panginoon, kung minsan nagkakaroon po kami ng pusong hindi handang sumunod
puso mo hindi handang magtiwala sa iyo. Patawarin mo kami, Panginoon, sa mga pagkakataong sinusunod pa rin po namin yung mga gusto ng laman namin. Sinusunod pa rin po namin yung mga pangarap namin. And Lord, right now, we pray na continue to empower us and reveal yourself on us. I-reveal mo, Panginoon, yung sarili mo sa amin. Ipakita mo, Panginoon, kung ano ba yung plano mo sa buhay namin. Wasakin mo yung pagkatao namin at muli mo kaming buuin sa kung ano at gusto mo na maging kami. Have your ways in us, Lord. Your will be done. Noon sa mga kapatid ko na narito ngayon, even sa mga nanonood sa Facebook Live, ang panalangin ko, kung meron man sa kanilang nahihirapan, tulungan mo sila. Kung meron man sa kanilang napapagal, bigyan mo sila ng kapahingahan. Kung meron man sa kanila yung nababagabat, bigyan mo sila, Panginoon, ng lakas na i-overcome ito. Kung meron man sa kanila yung kapos financially, Lord, bless them indeed. I declare prosperity upon their lives in the name of Jesus. And Lord, bigyan mo po kami ng spiritual maturity. Bigyan mo po kami ng maturity sa spiritual na buhay, na kagaya ni Pedro, kagaya ni Moises, kagaya ni Abraham, kagaya ng mga naunang disciple, na mabuhay mamatay, susunod kami sa iyo. Na mabuhay mamatay, maglilingkod kami sa iyo. Because naniniwala kami, Lord, that our labor to you will never be in vain. And we believe in that, Lord. Lord, touch our hearts, even our minds, that the renewal of spirit be upon us in the name of Jesus. Lord, baguhin mo kami. Maraming salamat, Panginoon, sa salita mo. Maraming salamat sa mga natutunan namin, sa mga napagbulay-bulayan namin. Maraming salamat, Panginoon, sa lahat po ng pagkakataon at sitwasyon ng buhay na makita po namin yung glory mo. Sa mga pagkakataon na nalulunod po kami sa problema, sa emosyon, sa takot, sa discouragement, sa doubt, sa kasalanan, iahon mo kami, Panginoon, kasi alam namin na yung lifeguard namin kaya lumakad sa tubig, kaya pang hatiin yung tubig. Maraming salamat, Lord. Continue to change us. Bless your people. Bless Bethel Baptist Church of San Rafael. Pagpalain mo, Panginoon, ang iba pang mga gawain. Pagpalain mo lahat ng mga anak mo. Sa iyo po ang pinakamataas sa papurit pagsamba. And I am praying, Panginoon, for the restoration of the joy of our salvation. Ito po ang aming samot panalangin sa matamis na pangalan ng Kristo Jesus. Amen. Amen.